negosyo. Ang ipinaglalaban natin ay ang karapatan ng mamamayan sa maayos, tuloy-tuloy, at makataong serbisyo ng tubig. Ginoong Tagapangulo, mga kapatid ng bayan, sa media natin, dito at sa ating mga kabayan. Tumitindig po ako ngayon, hindi upang manira, hindi upang maghanap ng kamay, kundi upang ipagtanggol ang isang bagay na nakapaghalaga sa bawat tahanan, ang tubig. Tubig na dapat ay malinaw, sapat at abot kaya. Tubig na hindi dapat pinagmamakaawa. Tubig na hindi dapat ipunin sa balde tuwing 10 oras ng gabi. Bilang chairman ng Committee on Public Utilities and Sangguniang Panlalawigan, ako po ay nakatanggap ng napakaraming reklamo laban sa Pride Hotel. Reklamo ng mahinang pressure, walang supply, maruming tubig, at patuloy na paniningil kahit kapos ang serbisyo. At sa gitna ng lahat nito, nabalitaan natin na ginawa pa ito ng LGUDAE ng parangal bilang top performing business establishment. Politiko po, top performing business establishment para po sa taon 2025. Hindi ko po maikala sa inyo ay natusmaya. Dahil hindi dahil sa may award, hindi dahil sa may nagbabayad ng buwis, kundi dahil nila hindi narinig ang hinahin ng taong bayan. Mahalaga pong linawin ang ganitong parangal ay batay sa fiscal performance, sa laki ng naambag na buwis sa lokal na pamahalaan. At kung doon ang pagbabasyan, maaaring may merit pa. Ngunit ang tanong, sapat na ba ang pagiging top taxpayer upang tawaging top performing kung ang mismong serbisyo ay pinagdududahan? Hindi po pwedeng magkasabay ang dalawang realidad ng walang paliwanag. Sa isang banda, top performing business. Sa kabilang banda, panawagang huwag bigyan ng business permit dahil sa palpak na serbisyo. Ang permit ay hindi simpleng papel. Ito ay pribileyo. At ang pribileyo pag-operate bilang public utility ay may kaakibat na obligasyon magbigay ng maayos na serbisyo. Hindi sapat yung political pronouncement. Hindi sapat ang social media sentiments. Kailangan natin ang malinaw, teknikal at dokumentadong batayan. Kaya nananawagan ako magkaroon ng transparent review ng service performance, hindi lamang sa fiscal compliance. Pangalawa, reviewin ang criteria ng pagbibigay ng top performing business awards, lalo na kung ang negosyo ay public utility. Pangatlo, hikayatin ang mga consumer na magsumite ng formal at dokumentadong reklamo, lalo na consumer dissatisfaction, upang magkaroon tayo ng solidong ebidensya. Pangapat, isagawa ang public consultation at hearing upang marinig mismo ang boses ng mga apektadong mamamayan. Hindi ito award versus permit. Ito ay fiscal merit versus service accountability. Hindi tayo laban sa negosyo. Hindi tayo laban sa pagninegosyo. Ngunit ang tubig ay hindi ordinaryong produkto. Ito ay pangunahing pangangailangan. Ito ay karapatan ng mga mamamayan. May kasabihan tayo, ang buhay ay tubig, ang tubig ay buhay. Yes. Nakakaya po para sa mga senior citizen na nagpupuyat sa pag-ipon ng tubig.
Nakakaya rin para sa mga maliliit na negosyante na pilitan magsara dahil walang maayos na supply ng tubig. Nakakaya para sa mga pamilya na doble ang bayad sa bill, pero kalahati ang serbisyo. Kung may pagkukulang man ang panawagan ng sangguniang panlalawigan, ito ay hindi sa layunin, kundi sa pangangailangan palakasin pa ang legal at factual foundation ito. At handa po kung pamunahan po. Ang pamahalaan ay hindi dapat magbigay ng mensahe tila mas malaga ang buwis kaysa sa kapakanan ng mamamayan. Kung ang award ay para sa pagbayad ng buwis, malinaw dapat yun. Kung ang permit ay para sa kapakanan ng publiko, malinaw din dapat yun. Hindi pa rin malito ang mataong bayan. Sa uli, ang tunay na sukatan ng top performing ay hindi ang laki ng kita, kundi ang laki ng tiwala ng publiko. At hanggang may umiiyak, nagreklamo, nag-iipon ng tubig sa gitna ng gabi, hindi pa tapos ang laban natin. Pero please, may nagsabi sa akin na Abintao o Bertrello na ang sangguniang panlalawigan daw po ang nagbigay ng endorso para po dito sa joint venture agreement. So, wala pong endorsement ang sangguniang panlalawigan para po dito sa joint venture agreement between the Pridewater and Camarines Norte Water District. Dapat kumalaman nyo yan. Sapagkat noong taon 2016, ako po ay membro na ng sangguniang panlalawigan. At nang malaman po namin ito, sino-sino yun? Yung pong namatay na Bukal Marbon, si Bert Albian ng media, at si Tuloy, si Vice Mayor Loloy Bisiero, kasama po namin yan. Kami po ay nagulat na naman kami roon, na nang bayaran, binayaran po ang mga empleyado ng Camarines Norte Water District at papalta na ng pribadong mga personnel na galing po sa Pridewater. Ang bayaran po nila ay ginanap sa Naga City. Doon po binayaran ang mga empleyado ng CNWD na pinare-retire o pinare-resign. Now, ako po ay hindi pa dito. Kaya lang, nung malaman po namin ito, kami pong grupo, politiko po, Bukal Marbon, Bert Albia, Vice Mayor Loloy Bisiero, kami po, at nagkaisa na manindigan laban po dito sa joint venture agreement na ito sapagkat wala pong tinatawag natin public hearing o wala pong paalam sa publiko dito po sa joint venture agreement na ito. Ang katunayan po niyan, kagad-agad nag-privilege speech po si Bukal Marbon. Laban po dito sa tinatawag natin joint venture agreement. So, paniwala po, wala pong kinalaman ang ating pong sangguniang panlalawigan. After the speech po ni Bukal Marbon, pinatawag po namin, inimbita po namin ang ating general manager ng CNWD. At tinanggap po niya na nagkameron na, nagpirmahan na, at yung po mga joint venture agreement terms na ito ay inbox na ito, talagang preparado na ito at nagkapirmahan na daw po sila. Sino-sino po sila? Yung po board of directors ng Camarines Norte Water District at saka po ang mga opisyalis po ng Pridewater. So yun po ang katutuhan niya. So maraming salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat.